Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay nandito tayo sa may swimming pool dito pagtanghali. At malapit nga lang ito dito sa company namin. Nandun lang sa kabila yung company namin. At ang tabi naman ay ilog. Pagtanghali ay maraming naliligo dito. Medyo malalim din pala yung swimming pool na to. Pag may nilalagyan nila ito ng tubig kapag tanghali. At yung mga naiinitan ay pumupunta dito at libre lang, walang bayad, At punta na nga tayo sa topic natin ngayon tungkol dun sa mga kababayan natin na nagrereklamo sa medical. At meron nga daw mga medical clinic sa atin na kapag nagpa-medical ka, alam naman nila sa sarili nila na wala silang sakit. Bakit pagdating sa medical sa ibang clinic nagkakaroon ng hepa? At yun ang mahirap dyan, At di natin sigurado at di natin alam kung ano ba talaga yung totoo, bakit ganon. Kasi nga may mga kababayan tayo na alam nila sa sarili nila na wala naman silang sakit. Paglabas ng medical result nila may hepa na. Ayan pa naman yung ayaw dito sa Korea, yung hepa na sakit, At ang hirap din kasing magsabi ng tapos dyan kasi sa totoo lang hindi naman talaga natin na-experience. Malalaman lang natin ang totoo kapag na-experience na natin yan, At hindi rin natin alam kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Pero may mga medical clinic talaga na nagkakamali talaga. At sa totoo lang wala man talagang perfecto Na ko yan dun sa kapitbahay namin na may anak na sa ospital pa yun, namamali ang check up, namamali ang doktor, Meron talagang mga ganyan Yung sa kapitbahay namin na may bata nga doon na sumakit ng tiyan at namimilipit na sa sakit ng tiyan, ipina-check up sa doktor, ang sabi ng doktor may appendix at kailangan na raw operahan. Di ngayon taranta yung mga magulang. Tapos merong nakapagsabi sa kanila na kailangan pa second opinion nyo yan kasi hindi naman sigurado na ganun-ganun ganyan. Kaya para makaiwas din sa gastos. Ang ginawa nga nung magulang nung bata nagpa second opinion sa ibang ospital at nalaman nga nila na hindi naman pala appendix. O di ba? Kung basta-basta ka na lang maniniwala ganun ang mangyayari, mapeperahan ka na. Di ba? Kaya diyan sa mga medical na yan, pag nagpa-medical papunta dito sa South Korea, kailangan nyo mag-ingat, At mahirap yung ganyan. Ang hirap-hirap na nga mag-aral ng Korean language. Ang dami mong pagdadaanan, mag-i-exam ka, mag-i-ICARA test ka, mag-i-skill test ka, dadaan ka ng medical. Ang hirap na ng pinagdaanan mo, lalo't lalo pa yung malayo ka, malayong probinsya mo. Tapos pagdating ng medical at paalis ka na nga, yan pa yung ma-experience mo, dagdag sakit ng ulo. Pag nagreklamo ka naman, dyan lang mauubos yung oras mo, baka hindi ka pa makaalis, di ba? Kaya ang ginagawa ng iba nating kababayan nagpapa-second opinion na lang. Para sa akin mas maganda yung ganun na lang pag na may finding sa'yo na sakit sa isang medical clinic, para sa akin magpa-second opinion ka na lang. Kasi pag malapit ka nang umalis hindi mo na kailangan magreklamo at baka yung ibang clinic hindi rin ako sigurado baka yung ibang clinic talagang namemera lang at kunyari yung clinic dito nagpa-check up ka at may findings na hepa sa medical resulta ng medical mo at sinasabi doon na may hepa ka, ngayon sasabihin sa iyo nung na yun, pa second opinion ka dun sa ganito ganyan. Kumbaga ang sabi nga ng iba parang konektado yung dalawang medical clinic para magkapera lang, pero mahirap magsalita tungkol sa bagay na ganyan. Pero ang payo ko na lang sa inyo, kapag may findings na talaga kayo may sakit, magpa-second opinion na lang kayo para mabilis. Mahirap lang kasi dyan, dagdag gastos Pero nandyan na yan, panindigan nyo na kahit madoble yung gastos nyo, at least makasigurado kayo. Hindi rin kasi natin alam sa mga nakakasalumuha nating mga tao. Katulad dito, may isang kakilala ako noon na nagka-employer na tapos nagbakasyon kasi naghihintay pa ng kumbaga hindi pa dumadating yung contract transfer niya. Ang ginawa niya parang nag-volunteer siya
sa mga yung mga matatanda na may sakit na tumutulong sila. At yun nga nabahingan siya. Yun, nahawa siya ng sakit. Hindi niya alam na nahawa na pala siya ng sakit, ano. At nung second medical na nga niya, nung palis na siya, ay nagulat siya kasi paano ko nagkaroon ng sakit na ganito. Ayun, bandang huli naalala niya yung nag-volunteer nga siya sa tumulong doon sa mga matatanda na may sakit, inabahingan siya, ano. Yun ang mahirap, kaya ingat-ingat din, lalo pat yung malapit ka nang umalis, pag yung second medical mo na, ingat-ingat kasi yung dyan yung sa yung sa baga x-ray ka yung COTB na tinatawag, bukod pa yung medical at may certificate of tuberculosis yung tinatawag doon, yung sa isang medical na yun pag malapit ka nang umalis, pag may CCBI ka na. At yun na nga lang ang maganda, ano, isa makipagtalo ka pa sa mga clinic, kung di natin alam kung sinong may mali o ganito, ganyan, hindi ka rin naman nakakasigurado kasi nga marami ka rin nakakasalamuhan na tao. Mas maganda pa second opinion na lang, kahit madoble na lang yung medical, yung bayad niyo sa medical. Siyempre para sa inyo din naman yan, para bago kayo umalis dyan sa Pilipinas, sigurado kayo na wala kayong sakit, ano. Para sa inyo din yan, mas maganda yung sigurado kasi pagdating dito sa Korea, hindi makakaligtas yan kung ikaw man ay may sakit. Tapos meron ding ibang clinic daw na walang findings. Pagdating dito sa Korea, medical sa Korea, yun ang nangyayari, may findings na, may sakit na, kaya napapauwi yung iba. Di ba? Yun ang mahirap Kaya hangga't maaari, wag na lang may kayo ng medical. Kasi pagdating naman dito sa Korea ay hindi ka rin makakalusot. At advice ko na rin dun sa mga nagka-employer na at yung malapit nang umalis, yung mga pumasa na sa medical, ano, kailangan hindi porket sa tingin nyo healthy kayo, wala kayong sakit, pagdating dito sa Korea ano na, yung kumbaga wala nang pakialam, basta bahala na, inom ng inom, sigarilyo ng sigarilyo, hindi na halos natutulog. Tandaan nyo mga kabayan, ang lahat ng sobra ay nakakasama, ano. Okay lang naman yung uminom ka paminsan-minsan, di ba? Okay lang naninigarilyo, konti lang, wala problema dyan. Huwag naman yung sobra-sobra, yung oras-oras ay naninigarilyo. Pag uminom simula hapon hanggang madaling araw, kahit bata ka pa, talagang tatamaan ka ng sakit. Katulad na nga nung nabalitaan ko dito nung nakaraang taon lang na meron ngang isang EPS worker dito na 6 months pa lang dito sa Korea nagkasakit sa atay. Yun ang mahirap. Kaya nga sinasabi ko, paalala ko doon sa mga papunta pa lang dito, na di porket healthy ka, pumasa ka sa medical dyan at pumasa ka dito sa medical sa Korea, wala ka ng pakundangan sa pag-inom, paninigarilyo. Okay lang naman mag-inom paminsan-minsan, okay lang ding manigarilyo, madalang lang. Hindi yung oras-oras ka maninigarilyo. Katulad nga din sa kababayan natin na dito na 6 months pa lang, EPS worker, 30 years old, 6 months pa lang dito sa South Korea, nagkasakit sa atay. At ang sabi nga ng asawa, malakas daw manigarilyo yung asawa niya, kaya ganun ang nangyari. Isipin mo, pumasa yun sa medical, healthy. Hindi ko alam bakit napakabilis naman ng ganun, 6 months pa lang dito sa Korea. At yung sabi nga ng mga kasama niya sa trabaho, biglang sumuka ng dugo at dinala nga sa ospital at naninikip na raw, hindi na halos makahinga. Ayun, 2 araw, 1 araw yata sa ospital, natsugi na. Mahirap magkasakit, lalo pat nasa ibang bansa ka, lalo pat nandito ka sa South Korea, mahirap magkasakit. Walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang. Maaaring may makatulong sa pinansyal, yung ibang kababayan natin dito nagbibigay ng tulong yan, pero yung pag-aasikaso mo sa sarili mo ay ikaw lang talaga. Hindi ka maasikasong masyado ng mga katrabaho mo kasi sila ay may trabaho din. Kaya kailangan na ingatan ng sarili pag nandito na sa South Korea. Kaya mag-ingat na lang kasi mahirap yung baguhan ka pa lang dito, katulad ng mga ganong 6 months pa lang. Kumbaga kung ikaw ay may utang sa Pilipinas na iniwanan, kumbaga kababayad mo pa lang at mag-iipon ka pa nga lang ng pera, mamumroblema pa yung pamilya mo kung paano ka maiuwi sa Pilipinas pag ganun nang nangyari.
at malaki talaga ang gagastusin. Kaya ingat-ingat na lang lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na paalis na at yung mga nandito na sa South Korea At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panunod at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye. Ito ang swimming pool na wala ng tubig, tinanggal na nila. At ang katabi nga nito ay ilog ng mga kabayan ng katabi nito. Yan, dyan sa kabila. At nandun lang sa kabila yung pabrika na pinapasukan ko doon. So yung mga ilaw na yon sa kabila nung may orange na na yan.